Yan, magandang araw sa inyo mga classmates. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa evolution ng taxation o pagbabayad ng buwis sa Pilipinas. Sa topic na ito, malalaman natin na nung una pa lang ang panahon, hindi pa man tayo sinasakop ng mga Espanyol, Amerikano, ay talagang pinapatupad na sa Pilipinas yung pagbabayad ng buwis. Yan. Yan, ang taxation. Taxation is essential for governments to raise revenue and function effectively, promising improved citizen welfare in return. In the Philippines, the development of taxation is rooted in the country's colonial history. Yan. Nagmula daw sa history ng ating sa iba't ibang pamamaraan, sa Espanyol, Amerikano, Commonwealth, yan. Ang pagbabayad natin ng buwis, halimbawa, teacher, tindahan, o lupa, yan, binabayaran niya natin ang buwis. Yan naman yung napupunta sa ating gobyerno. Para naman maibalik sa ating binubuwis, yung ating binabayad na buwis, ang gobyerno nagpapagawa ng mga, halimbawa, kalsada, yan, o kaya mga irrigation para sa palayan, yan. Diyan napupunta ang ating mga tax na binabayad sa gobyerno. Yan. Yan, dadako na tayo sa taxation sa panahon ng mga Espanyol. Yan. Before the Spanish colonization, the Philippines had abundant nature resources and subsistence economy. While early Filipino communities paid tribute or provide labor to datos, this system differ from modern taxation. Yan, nung unang panahon, nung hindi pa man tayo sinasakop ng mga Espanyol, nagbabayad ng mga buwis o handog ang tawag nila doon ng mga Pilipino sa mga dato. Nagtatrabaho sila para sa dato, o nagbibigay sila ng alay, halimbawa mga huli nila pangangaso, bigat, mga prutas, yun. Ang kapalit naman na yun ay proteksyon, para dun sa mga sa isang barangay, o ang tawag nila doon dati balanghay. Yan. The Spaniards imposed tribute on Filipinos to fund colonial administration and clergy expenses. To its collection, they created pueblos through the system of reduction, consolidating dispersed settlements. Encomenderos later managed these settlements. Exempt from tributes were principales, soldiers, civil guards, officials, and vagrants. Yan. Nung daw dumating ang mga Espanyol, yung mga tax na ating binibigay ay binibigay sa mga pari. At saka para naman doon sa mga tao, mga Pilipino na hindi makabayad, para hindi sila gaanong hirap, ay pinatupad nila yung pueblo. Ang pueblo ay parang salitang Espanyol, Latin word na ang ibig sabihin ay maliit na bayan. Yung mga kababayan natin katutubo, pinipwersa nilang pumunta sa bayan, o pinapalikas sila sa kanilang mga bundok, o pinipwersa silang pumunta para doon sila manirahan sa bayan. Ang ginagawa naman nila, pinipwersa nilang magtrabaho ng walang bayad, yun. Halimbawa, yung polo reservation, yun. Yung pagpapatupad na yun, para hindi sila magbayad ng malaking halaga para dun sa tax collection. Yun ang ginagawa nila. Ngayon, may mga exempted na mga tao dun sa pagbabayad ng buwis. Ang nakalagay diyan yung mga principales, mga sundalo, mga gwardiya sibil, o mga opisyal ng gobyerno, saka yung vagrant. Yun, hindi sila nagbabayad ng buwis. So, unfair. Filipinos initially engaged in subsistence farming, had to increase production to meet tribute demands, leading to more intensive agriculture. Tributes were later paid half in cash and half in produce, financing the Spanish conquest of the Philippines. Yan, sa sobrang laki nung hinihinging buwis ng mga Espanyol, parang
nagduduplicate yung mga kababayan natin. Medyo mas nilalaki nila yung kanilang mga produkto nila sa agrikultura, mas ini-enhance nila para lang makabayad. Ngayon dumating sa punto na hindi na talaga nila kaya. Ang binabayad nila, kalahati ay pera at ang kalahati ay produkto. Halimbawa, kalahati pera, kalahati mais. Kalahati pera, kalahati palay, bigas. Para lang makabayad sila sa buwis. In the late 16th century, the Manila-Acapulco galleon trade began, ensuring sustained European presence. This annual trade boosted the Philippine economy and reinforced Spanish control. However, tax collection remained poor, requiring subsidies from Mexico Treasury, which ceased when Mexico gained independence in 1820. Yan. Noon daw 16th century, pinatupad yung galleon trade o yung ang galleon ay yung mga sasakyang pandagat na nabiyahe, nagkakarga sila ng mga produkto, nag-i-export sila ng mga produkto sa Europa, galing Asia. Dinadala nila sa New Spanish. Yung Mexico dati na sakop ng Espanyol, tinakop din ng mga Espanyol. Doon dinadala yung ibang mga produkto natin gamit yung galleon. Yan. Para daw masustain yung pagbabayad natin ng tax. Yan. Tapos natapos naman yun yung galleon trade nung makalaya ng Mexico, nung naging independent ng Mexico noong 1820. Wala rin namang nangyari gawa ng wala pa rin nangyari. In 1884, the tribute system was replaced by a poll tax called the cedula o personal, required for all residents and carried while traveling. Unlike the family-based tribute, cedula payments were individual and income-based. This system proved burdensome for peasants and easier for the wealthy. Significantly increased government revenue. The Chinese faced higher discriminatory cedula rates. Yan, noong 1884, pinatupad na yung pagkakaroon ng cedula nung panahon na ni Andres Bonifacio. Ayun. Ang pinagkaiba nito, yung tributo, by family ang pagbabayad na yun. Pagbabayad ninyo ng buwis, by family. Pag cedula, individual kayo magbabayad. Bawat pamilya, kung 4 kayo sa pamilya, 4 ang buwis ninyo. Ay di mas maganda yun para doon sa mayayaman. Kaya nung sila yung medyo nakakaalwan sa buhay. Ngayon, yung mga Chinese, mas malaki silang magbayad ng buwis kaysa sa mga Pilipino. Kaya nung sila yung medyo mas may kaunti kaysa sa atin. Yan. In 1878, 2 direct taxes were introduced on urban incomes. Yung una, yung urbana or annual rental value o taon-taon of urban real estate, and industriya on salaries, dividends, and profits. These taxes applied to all economic activities except agriculture, which was exempt to encourage growth. Yan. Pagdating naman ng 19th century, indirect taxes like custom duties on imports were implemented to boost revenue amid rapid economic growth. However, no excise taxes were collected during Spanish colonialism. Wala daw pinataw na buwis. Parang walang nakolekta. Saan na napunta? Napunta siguro sa mga gahaman. Diyan kalupit ang mga Espanyol. The colonial government earned revenue from monopolies on stamp paper, liquor, cockfish, and opium, with tobacco being the largest, o yung monopolyo sa tabako. Required cultivation in designated areas, the government set prices.
creating income surpluses that made the colony self-sufficient and contribute to Spain's treasury. Yan, sa pananakop daw ng mga Espanyol, nagkaroon ng monopolyo sa monopolyo ng tabako, sa papel. Ang ibig sabihin ng monopolyo, parang sila lang dapat yung magbebenta ng ganang produkto, ganun. Parang mapipisan lang sa isang tao, ganun, monopoly. Yung nagbibigay doon ng puso yung papel, alak, pati sabungan, cockpit, sabi doon, cockpit. Ibig sabihin, naman pa natin ng pagsasabong ay sa mga Espanyol. Saka yung opium, para sa mga hindi nakakaalam, yung opium, yun ay parang halaman siya na bilog na may katas yun, pinapatuyo, tapos ay ginagawang narcotics yun, parang highly addictive na halaman, parang marijuana, ganyan. Pero siya ay bulaklak siya, nanadagta. Yun yung opium, inilalak yun sa droga, sa narcotics, saka yung tobacco. Spanish colonial taxation in the Philippines included forced labor o polo, requiring male Filipinos to work in defense, woodcutting, and shipbuilding, particularly during the galleon trade. This led to increased death rates and population decline in the 17th century. Later, labor demands eased and were organized municipalities, focusing on public works like roads and bridges, and some served in municipal offices as night guards. Yan. Dahil nga, nung panahon ng mga Espanyol, dahil ikaw ay medyo hirap sa buhay, hindi ka makabayad ng buwis, then pinatupad yung pulo servicio, yung forced labor, na magtatrabaho ka parang 40 days, simula 16 to 60 years old na walang bayad. 40 days yun. Nung panahon na yun, nung 17th century, tumaas yung death rate sa Pilipinas. Gawa ng, siyempre, halimbawa, 16 years old, pinirsa ka magtrabaho ng mainit, siguro. Iba siguro ay namamatay sa gutom. Pinipwersa. Tapos may mga gwardiya sibil, pag di ka nagtrabaho, sasaktan ka. Males were required to provide labor for 40 days a year o annually, reduced to 15 days a year in 1884. Noong 1884, mas pinababa yung araw, mas pinaunti yung araw ng magpagtatrabaho. Mula 40, pumunta sa 15 days. They may opt out, may pamilyin daw sila by paying fellas of 3 pesos per annum. Para sa hindi nakakaalam, yung annum ay Latin word for year. O, diyan siguro kinuha yung annual. 3 pesos ay equivalent siya sa 24 reales. 24 reales. Mahalaga na ang 3 piso na yun. Which was usually lost to corruption because it was collected at the municipal level and were known as siadas or droppings. The polos would be called prestación personal or personal services by the second half of 19th century. Taxation during Spanish colonial rule in Philippines imposed a heavy burden of Filipinos, with corruption rampant among principals, former datos, and local elites, enlisted by Spaniards to control natives. Those in positions like cabeza de barangay or alcalde enriched themselves through tributes and pelas, while peasants suffered abuse. Through appearing progressive taxation, widened the gap between lightly taxed principals and heavily taxed peasants, exacerbating wealth inequality. Yan, nung panahon doon ng mga Espanyol, parang pag mayaman ka, madali lang ang buhay. Kahit naman yan. Parang pag mahirap ka noon, hindi ka makabayad ng buwis, papahirapan ka.
simula nun ay, nung panahon pala ng Espanyol, hindi na talaga pantay-pantay ang pagtrato sa tao. Yan. Ang primary source pala nito ay si Mariano Herbosa. Writes to Rizal about taxes. Sa hindi nakakalam, si Mariano Herbosa ay brother-in-law ni Rizal, o sabi sa atin ay bayaw ni Rizal. Ang asawa ni Mariano Herbosa ay kapatid ni Jose Rizal. Yan ay nakuha ito ay dun sa sulat niya kay Rizal tungkol sa mga tax. Yan, irrigated rice land regardless of water ability is taxed at 50 kabans of palay, while land with 6 kabans of seeds pays 5 pesos in cash. Yan, nagbabayad sila ng buwis nagbabayad sila ng buwis na 15 na kaban ng palay, or ang kaban ay isang sako. Ang isang kaban ng palay ay isang sakong palay, yun. Kaban. 50 kaban ng palay ang binabayad nila para dun sa irrigation, kahit wala naman tubig. Nagbabayad pa rin sila ng tax. Para naman dun sa mga sa mga dry land, ang tinatanim nila dun ay asukal, mais, para lang mataniman kahit tuyo. Pag walang irrigation, 30 pesos naman ang kanilang buwis. Yan, residential to taxes can change based on official decision. Adding stone will cost 50 pesos while loss being 20 pesos. Contracts can be changed for 4 years but taxes go up yearly. Mataas ay pataas ang pagbabuwis daw. Receipts for tax payments are often not provided. When they don't state the amount paid, resident accept during unsigned receipt without questions. Yan. Wala daw resibo yung pagbibigay ng buwis. At saka ang mga Pilipino, pag nagbayad ng buwis, kinukuha na lang nila. Basta nagbayad, wala nang tanong-tanong. Kaya ang tawag sa atin ng mga Espanyol ay mga Indio ay parang mga mangmang. Yan, field taxes vary to different crops like palay, mais, munggo, and garlic with no set limit. Yun. Iba-iba daw ang tax. Iba ang tax para sa palay, sa mais, sa munggo, sa bawang, yun, iba-iba. Locusts have been destroying crops since June, and sugar sales have halted since July, o parang nagkaroon ng mga peste. Yung para sa mga hindi nakakalam, yung locust ay sa Tagalog, yan ay, kung makikita ninyo yung picture na yan ay tipaklong lang, locust. Yan, tipaklong, parang yan ay peste sa ating mga crops. Yan, ang gobernador naman na yun, nagbigay ng 50 pesos for locust catchers. Parang nagbigay siya ng pondo para sa mga manghuhuli ng locust o ng mga tipaklong. Pero mababa lang ang binabayad. Nakakakuha daw lang sila ng 25 cents kada isang sakot kalahati na mahuhuli mong tipaklong. Bibigyan ka lang ng 25 centavos. Pero malaki na rin yung 25 centavos nung panahon ng mga Espanyol. Yan, dadako na tayo sa mga Amerikano, pagbabayad ng tax sa panahon ng mga Amerikano. The Americans aim to make Philippine economy self-sufficient with minimal revenue and a budget surplus. From 1898 to 1903, they modified the outdated Spanish tax system, suspending opium, lottery, and mint contracts. The urban tax was replaced by land tax on urban and rural real estate. Yan. Noong daw panahon naman ng mga Amerikano, parang outdated na daw yung pagbabayad ng tax ng mga Espanyol, kaya binago nila. At saka
binago nila yung sistema. Sinuspindi na nila yung opium o yung ginagamit paggawa ng narcotics, yung lottery. Aba, nung panahon pala ng mga Espanyol ay may PCA na. Joke lang. Meron na palang loto nung panahon ng mga Espanyol. Pinalitan nila yung urbana tax o yung annual na pagbabayad ng tax ng land tax o yung pagbabayad ng tax ng buwis para sa lupa. Yun naman, pinalit nila. The land tax faced issues due to disorderly rural land titling, biased land appraisals, and objections from the landed elite. Tax evasion was common, especially among the elites. Yeah. Noong daw panahon, nung pinatupad naman yung land tax o yung pagbabayad ng buwis sa lupa, parang hindi pantay-pantay na naman. Meron na namang hindi pagkakapantay-pantay gawa ng yung mga elite, yung mga mayayaman ay tumatakas para hindi sila nagbabayad ng tax. Doon sa mga may mga connection, hindi na sila nagbabayad ng tax. Siyempre, yung mahihirap na naman ang nahihirapan lalo. Sila yung bayad ng bayad. Sila na ngayon bayad. Sila pa yung bayad ng bayad. Tapos yung mayaman, sila pa yung tumataliwas dun sa batas. Yan, the Internal Revenue Law of 1904 was passed under reaction to the problem of collecting land tax. It prescribed 10 major resources of revenue. Yan, pinatupad na yung Internal Revenue noong 1904 para naman ito doon sa mga tumataka sa batas ng pagbabayad ng buwis. Ito tayo may 10 major source of revenue. Yung una ay license tax of firms dealing with alcohol, beverages, and tobacco. Yan, number 2 ay excise taxes on alcoholic beverage and tobacco products. Yun pa rin. Yung mga nakukuliktang tax. Yun, taxes on banks and bankers sa bangko. Document stamp taxes. Saka number 5 ay cedula. Number 6 ay insurance companies. Yung mga insurance. Yung mga, bangko pa rin. Forest products o yung mga prutas. Mga, siguro ay logging, illegal logging. Mining concessions o yung pagmimina, ginto, mina ng langis. Business and manufacturing, yung mga business. Number 10 ay occupational licenses. So, mga halimbawa, yung mga abogado, mga siguro yung mga teacher, mga doktor. Yan, the cedular rate was fixed per adult male, reducing revenue. In 1907, some provinces doubled the fee to fund road of projects. The industry tax of businesses became complex, taxing activities based on profitability. A quarterly percentage tax to sales was also introduced. Dinoble daw nila yung pagbabayad ng tax para sa road projects gawa ng panahon ng mga Amerikano, hindi na yung mga sasakyan. Ayan. 1913, Underwood-Simon Tariff Act cuts government revenue by removing export taxes on sugar, tobacco, hemp, and copra. Yan. Noong 1913 daw ay tinanggal na daw ang pag-export natin ng asukal, tobacco, hemp. Yung hemp ay para pinakain yung anong tawag yan? Abaka. Yan, abaka. Yan yung mga ginagawang sombrero. Yan. Para siyang nakakawig niya ay puno ng saging. Yan yung abaka. Saka yung copra. Governor General Francis Gordon Harrison pushed to increase tax receipts. Minor changes to the 1904 Internal Revenue Act include new taxes on mines, petroleum products, and dealers of petroleum products and tobacco. Yan. Medyo binago yung 1904 na Internal Revenue Act. Pinalitan niya sinama sa tax yung pagmimina, petroleum product, yung mga mina ng langis. Yan. Yung tobacco, dinagdag. New sources of taxes were introduced later on. In 1914, an income tax was introduced. In 1919, an inheritance tax was created. In 1932,
national lottery was established to create more revenue for the government. However, these new creations were not enough to increase government revenue. Yun, hindi pa rin daw sapat yung mga kahit dinagdagan yung mga tax, inheritance, income tax, pati yung national lottery, yung PCSO. Yan, hindi pa rin daw sapat. Yan, yun lang. Hindi na sa akin ito. Ang kasunod ay kay Graciel, taxation during Commonwealth period. Yun lang, thank you.